Boom! Yo, what's up mga kayabang? Yo, what daddy do, what's up? Haha! Yo, what's up mga kayabang? For today's video is andito tayo mga kayabang sa gilid ng karagatan. Pero bago yan mga kayabang, syempre andito tayo sa bansang Kuwait mga kayabang. At for today's video, andito tayo sa chalet, no? Sa gilid ng karagatan, sa seaside. Pero doon pa po yun mga kayabang. Alright, so mga kayabang, kasama natin si Sir Omar. Alright. Talaga nito, mga 10,000 KTD, 1.9 million, 1.8 Wow. million ang isa. So ayun mga kayabang, andito tayo ngayon sa Binaider, no? Binaider, isa sa mga lugar ng mga mayayaman ng mga Kuwaiti or mga tao na nandito sa bansang Kuwait na merong pagmamay-ari ng mga malapalasyong mga lugar dito sa gilid ng karagatan, no? So ay mga kayabang, andito tayo andito tayo ngayon sa isa sa mga project ni Sir Omar mga kayabang. So ayan, kung nakikita nyo mga kayabang, sa ating lukuran, ito yung tinatawag na olive tree. So ay mga kayabang, ang olive tree na as per Sir Omar, ang halaga na ito is nasa 10,000 KD daw, no? So ayan, tapos meron pa tayo dito, hindi naman siguro sa Ipilipil, hindi rin sa Sampaloc, no? Fight. Tapos ayan, may mga dates kayabang. Uy, pag Sir Omar mga kayabang. So ayun mga kayabang, pumasok muna tayo dito, no, kasi medyo mahirap dun mag video kasi maraming tao. So ayun mga kayabang, andito pala tayo ulit sa Binaider Chalet, no? So isa sa mga project ni Sir Omar na ginagawa ngayon dito sa bansang Kuwait mga kayabang. Sir Omar is almost, no, how many years na dito, kumbaga nakailang giyera na, nakailang panahon na dito sa bansang Kuwait mga kayabang, and isa sa mga Pilipino na napakarami ng nagawa or naiambag dito sa bansang Kuwait para sa mga Kuwaiti citizen. So we are proud of you, no, Sir Omar. So FYI mga kayabang, kapag may ganito yung amo ninyo or yung mga kaibigan ninyo or kakilala ninyo, no, dito sa bansang Kuwait na nakatira, lalo na sa mga special citizen dito sa bansang Kuwait, no, Kuwaiti citizen, automatic mayaman na mayaman ang taong yan mga kayabang, kasi hindi basta magkakaroon ng bahay or pagmamay-ari ang isang tao dito sa bansang Kuwait, dito sa any part ng seaside or chalet mga kayabang. Grabe. Ewan ko ba? Isa lang to sa mga libangan mga kayabang ng mga Kuwaiti rito. Grabe, no? So ay mga kayabang, kung papansin ninyo, meron pa ditong pool. Tingnan nyo. Bahay na malapalasyo, tapos nasa harapan ka na ng dagat. Tapos, magpapagawa ka pa dito ng pool. Tingnan nyo mga kayabang. Pool po yan. Yan, o. Yan. Pool. Swimming pool. Diba? Kung nagsawa ka sa fresh water, go ahead to the salt water. And mga kayabang, itong bahay na to, rest house lang po nila yan. No? Hindi talaga nila tinitirhan yan, no? Grabe. Tapos dito pa. So mamaya makikita natin kung anong itsura ng ibang parte na ginagawa dyan para magkaroon tayo ng idea, and si Sir Omar is ma-explain niya rin kung ano yung mga project na gagawin niya. Lobos, salam! Bengali! Pakistani! Pakistan Zindabad! Aywa, sa ating kaibigan. Teke! Ayan mga kayabang. So tara. Ikot ko pa kayo mga kayabang, no? Ay no, grabe. Expect mo na lang napaka-open area nito mga kayabang, tapos
Grabe, wow. Kayo na magbasa. Yan. Ayan. Oh, may elevator. Automatic yan, syempre. Hindi nawawala sa mga mayayaman yan. So, ayan. Sir Omar, where are you? Ayan, mga kayabang gumagawa. Ayan, mga kayabang. So, gawa tayo ng paraan para makabidyo tayo doon. Alright, let's go! Ayan, mga kayabang si Sir Omar. So, andito tayo ngayon sa palabas, no? Tingnan mo, hanggang dito, mga kayabang. So, under construction sila, mga kayabang. So, ayan. Pinupwesto nila yung olive tree, no? Yan kasi yung pinaka-trabaho ni Sir Omar. Siya ang nag-iisip kung ano yung mga pwedeng itanim, saan niya pwede ilagay ang mga tanim, no, mga kayabang. So napakalaki niya nito, mga kayabang. Grabe, wow. Yung taas. Ilang kwarto to, mga kayabang. Uy, may nakita ko, mga kayabang. Buwan na tayo. Pwede nang kainin to, mga kayabang. Basta medyo naninilaw na. Yan. Alright. So medyo ano lang, medyo delicate lang siya pag nabibitas, mga kayabang. May ano pala siya, may tinik. Ayun, oh. May mga tinik, mga kayabang. Para rin siyang ano, bougainvillea. Napakaganda pero delikado rin siya makatusok. So ano pa yun, mga hinog-hinog, mga kayabang. Ayun, oh. Ang lalaki. Ang lalaking variety. Bahala na kayo mag-correct dyan, mga kayabang. Ang laking uri. Oh, grabe. So kuha lang tayo, mga kayabang. Ayan si Sir Omar. Sir! Sa'yo ba yan? Ipas tayo. Nakaw to, nakaw. Nakaw. Hindi naman nila malalaman eh. Ang tawag dito, komando. Di naman nila malalaman, sir eh. Oo ah. Papapanood lang. Hindi. Tumawid na to eh. Tumawid na. Atin na to, no? Oo ah. Ganyan ang batas. Oh. Pagka tumawid na sa Puno mo. kabilang Pero bawat- yung sanga, dito na munga. Oo, siya yun na yun. Oo. Yung bunga sa'yo na. Yes. By law. Ayun si sir. Namimitas. Yung mga nakatago nito dito eh. Nakatago rin. Mahirap din mag... Ayun, Ano. taas sa mga taas. Pero maano din siya. Maraming tusok. Oo. Oo. So, all goods na siguro to. Ayan. Mga kayabang, okay na yan. Ayan. Kasi hindi pa masyado talaga hinog, pero all goods na rin yung mga nakuha ko na yan. Kaso napakarami pa rin talaga, no? Grabe yung mga mga hinog, kaso nasa taas. Ayun, no? Medyo mataas. Oh, sige na. Oh, nagagalit na yung ibon, mga kayabang. Magtira daw ako para sa kanila. Ayan, marami pa yan. Huwag kayo mag-alala. Konti lang naman yung kinuha ko eh. Ayan, mga siguro sa kalahating kilo. So, ayun, mga kayabang. Alright, so inuulit ko, andito tayo ngayon sa Binider Chalet. Isa sa mga project, no, na ginagawa ni Sir Omar. So, ayun, mga kayabang. Iwan muna natin yan, balikan natin mamaya. Andito ngayon sa pinakagitna ng kanilang project. Kasi doon sa kabila under construction din sila doon. Ayun, mga kayabang, oh. Palabas tayo, mga kayabang, doon sa mismong ginagawa nila na malapalasyo sa harap ng dagat. Pero hindi pa dyan nagtatapos, mga kayabang. Tingnan nyo, pati dito napakalawak, mga kayabang. Pa-exit tayo dito sa gate. Wow. Ayun si Sir Omar, may kinakausap. Ayan. Ayun, oh. Ito na yung pinaka-exit, mga kayabang. Grabe. Wow. Tapos ito yung pinaka-highway kalsada, no? Kung saan doon tayo nag-intro kanina, doon sa kabila. Ayan yung pinaka-exit. Ayan yung pinaka-kalsada. Tapos lahat po yan gilid ng dagat, which is may mga bahay, no, ng mga mayayaman.
So ito, under construction pa. Hindi natin alam kung gaano kaganda, magiging fantasy world pa ba to. Anong klaseng gagawin ni Sir Omar dito. So ito yung kapitbahay. Ayan mga kayabang. Kumbaga maintenance na lang sila mga kayabang. Ayan ito mga itatanim pa yan ni Sir Omar. Ayan bagong deliver na mga olive tree. So papakita ko sa inyo yung mga tapos na dito mga kayabang. Katulad itong kabilang kapitbahay nila. Ito almost done na to, tsaka matagal na siguro talaga to. So ay mga kayabang, ano dito ngayon sa pinakamalapit na buo talaga. Oh, grabe. Pero huwag tayo pumasok dyan. Dito lang tayo. Ayan. Dates. Ganda no? Grabe. So, isa to sa mga rest house ng mga mayayaman dito. So ito, grabe oh. Ito meron din dito. Another variety din ng ano, ng kanar o jujube mga kayabang. Oh. Grabe, amazing. Let's go mga kayabang. So ayun mga kayabang, update namin kayo. So ayan si Sir Omar. So ayan yung olive tree na nagkakahalaga ng 10 milyong dinar, no? Almost 1 million. 1 million ba? Basta 10,000 KD mga kayabang. Ayan o, isang puno lang yan ng olive tree. Kasama na lahat dyan yung ano, as per Sir Omar, yung export, yung biyahe, yung bayad. Pero mahal talaga yung klase ng puno na yan mga kayabang. Export from Spain, Europe mga kayabang. So ayan, yan usually talaga yung main work ni Sir Omar, no? Siya ang nag-iisip saan ilalagay, saan banda, anong location, anong klase ng puno, anong uri ng puno, ng halaman niya banda ilalagay sa iba't ibang project niya mga kayabang. So nandiyan yung mga palm dates, mga olive tree, and any kind of plants, kahit mga damo, no? At mga iba't ibang uri din ng mga halaman mga kayabang. So siya parang ano ba tawag dito? Landscape mga kayabang. Siya ang nagpapaganda, no? Magdadagdag ng ganda sa mata, design sa paligid ng malapalasyong mga ganitong uri ng bahay ng mga mayayaman dito sa gitnang silangan. Lalo na sa ganito. Tapos yung harap, karagatan. Wow. So, hindi natin maabutan siguro yung complete product na ito. Kasi wala na tayo sa Kuwait, I'm sure. Pero I'm glad and I'm happy na naka-experience tayo dito, nakapasok sa mga ganitong place and nakasama natin yung mga taong to. Especially Sir Omar. Yan o. Grabe. Wow. Sarap ng hangin mga kayabang. Woo! Alright. So busy-busy pa sila dito mga kayabang. Naitusok na nila, naitanim na nila yung olive tree. Actually mga kayabang, 4 po yan yung nakita natin dun sa labas. Tapos yung 4 pala na yan na olive tree is meron ng designation o pwesto o lugar na kung saan itutusok, no, o itatanim dito sa part sa project na ito ni Sir Omar mga kayabang. So tara, tingnan natin malapitan. And then punta tayo doon sa pangalawa, no, na tinutusok nila. So makikita natin kung yung 4 na yon kung saan banda dito sa lugar na to nila itutusok. So ito yung una nilang natusok, sunod sa gitna, sunod ang sabi ni Sir Omar yung 2 na nasa labas pa is bandang gilid ng gate, tapos yung panghuli is banda doon sa kalsada, no, sa highway, sa labasan mga kayabang. So tara, tingnan natin na malapitan itong unang tusok nila. So ayun, meron pang 2 Indiano or Bengali to.
So kiniklear nila yung area. So ito natusok na nila mga kayabang. Yan yung olive tree. Tingnan natin ang malapitan. So yan ang itsura niya na sa malapitan mga kayabang. Ayan o. So almost nagkakahalaga daw to ng nasa 8,000 to 10,000. Diferensya pa sa ano. Depends pa sa laki, no? So ito mga nasa 8,000, 9,000, 10,000 yung presyo nito. All the way na yan mga kayabang. So ito po ang puno ng olive na inyong tinitikman. Olive oil, yan, ito yun. Olive tree, olive na yung bilog-bilog na medyo mapakla. Yan, ito po yung mga kayabang. Ayan. Wait lang, napakan natin. So ay mga kayabang. So itong olive na to, sobrang tanda na nito mga kayabang. No? Pero ayan, in-export siya, binili siya. Tamo. Grabe, no? So ayan siya mga kayabang. Ayan. Punesto na nila, no? Hindi lang basta-basta yung mga kayabang, ha. Tingnan nyo, grabe. Kahit pag samasamahin pa natin yung mga sahod natin, kulang pa sa isang puno na yan. Partida, yung lupa pa niyan, iba pa. Hindi po yung nakikita nyo yung puti, hindi po yan. Mayroon siyang sariling lupa, ayan yung itim. Ayan, syempre binibili din yan. No? Tsaka kailangan i-maintain yan, and tingnan nyo, bumili sila ng ganyang 8,000 to 10,000 KD dinar na presyo ng puno na yan. Yan, tinanim nila dito. And then may risk pa yan, hindi pa natin alam kung tutubo pa yan. No? Pero kasi may mga iba kasi nakita rito, may mga ganyan hindi tumutubo. No? Pero to, I hope na tumubo naman siya, no. So ayan. Ayun lang mga kayabang. So andito naman yung pangalawa. Ayan. Pangalawa nilang itatanim, 'yon. Ayan. Yun. Yan. So naipasok na nila yung pangalawa. So dito nila banda itatanim mga kayabang. Papakita ko muna sa inyo yung viewing dito. Ayan. Napakalaki mga kayabang. I'm sure elevator siguro to. Yan mga kwarto. Yun yung natanim ng olive tree. Tapos ang ganda, no? May puno dun, tapos harap ka ng karagatan. Ayan. Tapos ito dapat yung pangalawang olive tree, medium size. So ayan, inuhukay na nila mga kayabang yung pangalawang pagtataniman. Ayan. Bago nila itusok syempre. So update ko kayo mamaya pagka malapit na silang magtusok ng pangalawang olive tree. Ayan, o. Yan. So yung nasa labas mga kayabang is dalawa na lang. Yun yung ilalagay nila sa bandang kalsada at saka ditong bandang gilid. So ayan, ito naman yung itsura nung labas. Ayan. Okay. Bandang Dawaniya siguro. Ito meron pa dito. Ayan. Grabe, no. Actually nakita ko na yung ano na to eh, yung itsura na ito mga kayabang, yung finish na ito. Nakita ko na kasi doon sa drawing ni Sir Omar, nakita ko na. Grabe, napakaganda. Hindi siya basta-bastang garden or bahay. Grabe. Pangmayaman talaga mga kayabang. So, ayan. Ayun yung panaro. Grabe, kumpul sa bunga. Tapos ayun yung natabi nating kukunin natin mamaya. Wala pa kasi tayong plastic eh. Uuwi natin yan. Ayan, tapos ito yung kapitbahay nila. Ayan. As per Sir Omar, no? Ayan, may kanar din doon, no? Ang dami. Ayan, no? As per Sir Omar, ito yung kapitbahay nila. Kamag-anak lang din daw yan. No? And then, ito, kabila yata, kamag-anak lang din nila daw yata yan. Or sila din may-ari niyan. Basta ayan mga kayabang. Siyempre, sino-sino pong magkakasundo dito kundi sila din mga mayayaman, di ba? Ganoon talaga. Diba? Para sinampal tayo ng kahirapan. Pero at least, di ba? Nakita natin yung mga kanilang pinaghirapan. So, ayan. Yung mga tambak na kahoy pa dito.
So ayun, may ginagawa rin doon. Ito, ginagawa rin. So ito na yung pangalawang olive tree. So ayan, nag-ukay sila doon. Wala si Sir Omar ah. Saan na kaya yun? Sir Omar, where are you? Alright. Wala. So yung mga kayabang, update ko kayo mamaya pagka ilipat na to. Alright. So tapos na sila maghukay mga kayabang. So ano yung nilalagay nila, sir? So as per Sir Omar, binutasan tapos nilagyan ng lupa, agricultural soil. So syempre 1 metro ang lalim. 1 metro ang lalim. Agricultural soil, isang layer sa ilalim. Tapos soil mix, yung meron ng mga halo sa ibabaw. Kasi ito lalagay. Gastos din yan, sir. Oo ah. Maliban sa 10,000 dinar na olive tree. Oo. Di ba, napakagastos. Pero libangan lang yan ng mayaman. No? Yung may-ari. Ng may-ari, grabe. Kumaliban pa dito sa bahay. Oh, maliban pa sa bahay, maliban pa sa pagpagawa, maliban pa sa lahat ng to. Grabe. Tapos may garden pa Oh. dito. Maliban pa kay sir. Oo ah. Iba rin yun. Maliban yung mga puno kong ilalagay. Oo, may mga ibang puno pa, may mga halaman pa, ilaw, kuryente, tubig, lahat. Mangyayari dito sa loob na to parang parking. Parking. Park. Open area siya, no? Oh, na maraming puno. Yan ang Washingtonia, yung mga ganun. Yun, yung mga Washingtonia. May mga dates pa dyan, palm tree. Oh. No? Pero, sa labas na. Pero possible sir, ikaw din magtatanim nun? Possible, no? Parang magsasabi kung saan nila tatanim. Tama. Yun nga, sabi ko kanina. Si sir ang magdi-decide kung saan maganda ilalagay, ang magdi-decision. Ayun, no? So, kailangan talaga lagyan ng agricultural soil, di ba sir? Oo. Yan, ito yung disenyo sa labas. So ayun mga kayabang yan. Nakita ko na rin yung design eh. Yan, Ayun yung ginagawa ni sir tuwing gabi. Yan o. Di ba? Tingnan ang gagawin. Ayan. May parking area. Tapos yung olive tree, isa dito, isa dito. Yan. Tapos may tent dito. Wow. Grass area sa harap. Nakikita yun. Ito, Diwania yan eh. Mhm. Yan. Mm-hmm. Diwania yan. Mm-hmm. Tapos kita mo yung olive tree doon. Tumbok, ganyan. Madami pa pala, no? Dami pa. Wala na siguro ako dito, sir. Oo. Pero, di ba, meron tayong simula. At ebidensya. Ayan, si Sir Omar, oh. Aywa. Hirap. Mahirap, pero masarap. So, ay mga kayabang, tinatambakan naman ngayon ng agricultural soil. Di ba? Tindi. Bitan lang, demo renta mo dito sa crane. 150 isang araw. Agoy. Tapos yung tractor pa. Oo. Tapos yung forklift. Yung mga tao. Magastos talaga, magastos. May trailer ka pa. Tama. Yung trailer pa. Ayun ang mga kayabang, tinatanggal na nila yung cover ng olive tree. Hinahalo nila sa lupa pagka binibiyahe. Nag-absorb to ng tubig. Okay. Gel. Kasi pagka ito parang crystal ba? So ibig sabihin sir, Parang asin na malaki. Ito noon, nung araw. yung tubig dyan nami-maintain. Oo. Okay. Kaya maski ilang araw sa biyahe, nandito mo tayo. Kumbaga, na-preserve. Oo. Tayo-tayo na nag-release ng tubig. Okay, okay, okay. Ayan, o. So anong tawag dyan sir? Anong tawag dyan? Gel. Ano ba ito? Biogel. Biogel. Oo. Okay, Para okay. sa tubig. For Okay. water retention. Water retention. Nag-absorb yan ng tubig, lumalaking ganyan. Okay. Pagka natuyo ito, parang asin. Parang yung malalaking buti. Pag natuyo, ibig sabihin, ubos ng tubig. Oo. Okay. Ubus ng tubig, parang asin. So, yan yung dahilan kung bakit parang nananatiling fresh or ano. Oo.
For to maintain the... Hindi natitiligan sa biyahe. Ay. Ilang linggo. Ganyan. Okay. So siya ang magpe-preserve. Oo, may tubig siya sa loob na utay-utay na naririnis sa mga ugat. Wow. Wow. So yung mga kayabang, andito tayo ngayon sa harap ng 10,000 KD olive tree. So yan, tinatanggal na nila yung cover. Ayan. 45 days yan, galing sa Spain, Partela. Ang biyahe niya. Wow. 45 days mga kayabang as per Sir Omar, no? So tatanggalin nila. Lilipat doon. Yung black. Okay. So ayan, antayin muna natin na matanggal nila mga kayabang. Ayan na mga kayabang, pinupwesto na nila. Ayan, ilalapat na nila. Pero hindi lang basta paglalapat mga kayabang, kasi ang gagawin nila syempre kung anong itsura at anong magandang pwesto ng puno. Yan o. Okay. Sumay niya sa Sir Omar. Goods na daw. Okay. Oh, may ahas. May snake. Ano? Imported from Spain. May ahas. Snake. Okay mga kayabang, ayan ang ating mga cast for today's video. So ayan mga kayabang, standby yung pangalawang olive tree na nailapat na doon. Pakistan Zindabad. So andito na tayo ngayon mga kayabang sa labas. Ayan, highway na yan. So ito yung entrance. Ayan o. So pangalawa, nandun yung una na olive tree mga kayabang. So antayin natin sila kung saan banda yung pangatlong olive tree itutusok or ilalapat. Saan banda rito sa side, no? So nandun na banda yung pangatlo. So decisionan pa nila kung saan banda dyan sa gilid. Ayun naman yung pang-apat or panghuli siguro mga kayabang. So ayun mga kayabang, grabe ang tagal din pala magtanim, no? Pero mamaya tingnan natin. And then pumunta na ako dun sa unang itinanim nila na olive tree mga kayabang. Ayun, diniligan na nila. So nandun oh. Ayun yung water tank. Ayan, yan. So ayan, mag-ukay na si Bay. Sa mag-ukay, doon na yun yung sunod na ilalapat yung olive. Alright. Ayun mga kayabang, inangat na nila yung pangatlo. Hindi ko na nabidyohan kasi sinabay ko na yung pag-edit. Marami kasi ako naging cut video eh. So ayan, update ko kayo. Pangatlong lapat, pangatlong tusok, pangatlong olive tree. Okay? So ayan, doon nila banda itinusok. Dito yung highway. Okay na ba? So tara. So ayan na mga kayabang, dito nila banda tinusok mga kayabang. Ayan, ayun si Sir Omar. So ayun yung pinaka front house, pinaka gate ng bahay. Tapos nandun sa dulo yung isa, yung una, dito yung pangalawa, and then ito yung pangatlo. So they are decided dito banda yung pangatlo. Ayan si Sir Omar. So ayan, binitawan na nila yung tali. So daan na tayo sa pangatlo mga kayabang. So ayan, ito yung highway. Mapansin nyo mga kayabang, ayan ang highway ng Binider. So makikita nyo rin dito mga kayabang
yung mga labas, no? Or yung kapitbahay nung mga mayayaman. So ito, all done. So ayan yung magiging actual na labas, no? Pagandahan din sila ng labas. Syempre ay sa kabila puro mga puno na ng dates, iba't ibang palm tree, no? So dito mag-iisip pa sila kung anong magiging design na pwede nilang itanim or mga pwede nilang ilagay. At ayun mga kayabang, pangatlong olive tree almost done, no? So itong pang-apat, nag-iisip sila kung saan nila banda ilalagay. Basta narinig ko kanina, bandang highway, no? Pinakalabas. So ito yung pang-apat, pang-last na olive tree. Pero parang siya yung pinakamalaki at siya yung pinakamaraming sanga, no? Probably siya rin yung pinakamahal. And then ay yung masjid nila mga kayabang. Napakagandang spot ng rest house na to, beach house, no? Kasi dito mismo sa harap ng masjid. Kumbaga all the way nandito na lahat. So ayun, no? Napakaganda mga kayabang. Ayan na mga kayabang. Grabe din yung tali, ano? Grabe. Binubuhat na po yung 10,000 KD olive tree. Ililipat na yung kotse kaya. Naku, dapat inalis mo na yung kotse, no? Pero sige, go lang. So ayun mga kayabang, habang binubuhat na yung 10,000 KD olive tree. So dito naman sila naghuhukay mga kayabang. Saan banda sila naghuhukay? Tingnan natin. So ayun mga kayabang, so they are decided to put here the olive tree, English yarn. So ayun mga kayabang, dyan banda sa part na yan, kung saan yan yung malalim na part na yan, doon nila ilalagay yung pang-apat na olive tree. So ayun, nailipat na nila doon yung pangatlo, tapos ito yung pang-apat. Ayan, ayan yung pang-apat. Yun yung pang-apat, siya yung pinakamalaki, no? Yung pang-apat yan yung pinakamalaki. Ganun din, kaparehan niya yung Okay, si sir, nagpahinga muna, oh. Gawa mo dyan, sir. Gawa mo dyan, mga tao mo dun, sir, oh, nagkatrabaho. Kaya mo sila. Kaya mo sila. Bayad yan, bayad. Nabigyan ko na sila ng instruction. Alam na Alright. yung gagawin. So ayun mga kayabang, ating kaibigan. Yeah, teke. Teke. Teke buteke. So ayun mga kayabang. So naghuhukay muna sila doon, siyempre as usual. Gagawa muna sila ng hukay and then lalagyan ng panibagong agricultural soil. Agricultural soil. Agricultural soil. Cultural. Basta yun soil, sir. Buyoy. Na buyoy sa agricultural soil mga kayabang. And then yung taas doon, meron ng halong vitamins. Di ba, sir? Yun. So ayan mga kayabang, ayan ang gusto na sir kailangan natin makakuha yung full detail ng paglipat at pagtanim at paglapat ng olive tree. So ayan, ay mga kayabang, may lumapit sa atin, papakuha daw siya sa video. What nationality? I'm Captain Boat. Indian? Yeah, Indian. Indian. Which state? Kerala? La, Gujarat. Gujarat. Say hello to mama. Hello. Hello mama. Hello, Mama. Teke. Take care. Filipino good? Yeah, nice. Very nice, huh? My captain also Filipino. Oh, what's your name? Captain John. No, what's your name? My name? Mera naam. My name Tiku. Naam kya? Tiku. Tinku. Tinku. Wow. India good? Yeah, good. Aywa Also masya. Filipino also good. Filipino good ah. Yeah. How long kamsa na mo jud Kuwait? Arabic Kuwait? tayo. Arbatas sana. Arbatash? Ay, 14 years. 14 years? Yeah. Same sugol kullo? Yeah. Transfer. No, but one honor only. Only one work? Eh, Kullo 14 years? Yeah, 14 years. Wow, you're mother good. Yeah. No transfer. Mashallah. Salary good? Good. Kullo good? Everything is good. Alhamdulillah. Taking food, taking everything. Yala.
Aywa. Take care, ha? Okay. Aywa. Thank you. Good. Welcome, brother. Aywa. Ay, si Tico, mga kayaban. Gusto yung magpakuha sa video natin. Yan. Pinalo tayo sa ating mga social media accounts. So, kayo mga kayabang, sa lahat ng mga makakapanood dito, ayan, advance thank you very much. Don't forget to follow din mga kayabang and subscribe. No? Yan pa mga kayabang, isa pa. Pakistan siya, no? Pakistan Sialkot. Aywa. Zindabad. When? Sialkot. 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 Punjab. Pakistan Zindabad. Aywa. American? Murtaba. Aywa. What's your name? What's your name? Ihtisham. Hisham. Umar kam? 24 years old, ha? Ana baba. Ana Umar Kabir. Danya ba, ha? Ay, mga kayabang. Gusto nilang sumama sa video, mga kayabang. Kanina pa sila tingin sa atin. Ayun, nagkaroon sila ng lakas ng loob. So, ay, mga kayabang, update ko kayo. So, natanim na yung pang-apat, pang-last na olive tree. Alright. Kung mapansin yung mga kayabang, oh, meron siya mga foam na basa-basa, no? Sadya po yan kasi biniyahe po yan ng mga almost 45 days daw, sabi ni Sir Omar. So habang walang dilig yung halaman habang bumabiyahe, kaya yung loob ng plastic ay merong ganyan mga foam. So ayan. So kapag natuyo na daw yung foam na yan, para daw yan asin, sabi ni Sir Omar. No, so ibig sabihin kapag nakakapa mo pa siya na parang foam, na parang malambot, ibig sabihin basa pa siya. So yung foam na basa means nakakasipsip pa yung puno ng basa or panandali ang dilig sa kanyang katawan, no? So ayan, nilalapag na nila habang si Sir Omar, ayan, hinahanap nila yung tamang pwesto, tamang lokasyon ng olive tree. So tingnan natin ang malapitan. So ayun mga kayabang, ayan, okay na daw, sabi ni Sir Omar. Nag-sign na si Sir Omar ng okay. So ayan, nailapat na nila. So ganyan ang itsura niya. So ayan mga kayabang, pang-apat na olive tree sa tapat mismo ng highway. So ang next naman natin na ipapakita is, ayan na nga, katulad ng hindi natin napakita kanina, sa pangatlo, sa pangalawa at sa pang-una doon. Tingnan natin kung paano nila tambakan, kung paano nila paikutan ng lupa sa gilid, or kung paano nila i-finish product, higit sa lahat kung paano nila diligan, no? So ay mga kayabang, sige. Alright, so ito yung mga soil na ginamit nila, no? So ay mga kayabang, Substract Professional Mixed Potting Soil. Ayan, substrate. Ayan. So ito yung sinasabi ni Sir Omar kanina sa atin na agricultural soil. Pagkatapos niyan matambakan yung butas, ito naman hinahalo naman to sa taas. Saka naman nila ilalagay yung olive tree or halaman. So ayun mga kayabang. Alright, later on makikita natin kung paano nila tatambakan yan and paano nila matatapos yan. So ayun mga kayabang, nakikita nyo yung itim na yon na soil, na lupa, tsaka yung mga sako dyan kanina, pinaghalo-halo na nila kasama nung agricultural soil. So ayan, ninikos-mekos na ni Insan. Tapos yung lupa na yan, after mahalo, yun na yung ilalagay nila dyan sa paligid na nailapat na olive tree. So yan na yung magiging magsisilbing lupa na kakapit sa kanya hanggang sa tumibay siya mga kayabang. So yan, hinahalo-halo na ni Insan. Ayan o. Tapos pabilog din na ilalagay doon sa paligid ng olive tree. So ayan, tingnan natin mamaya kung paano nila ilagay, kung paano nila i-manage yung paligid. And gusto ko makita yung
nadidiligan na talaga siya. So naglipat si sir ng kotse dito sa ipil-ipil na parang sampalok na to. Sir, anong tawag sa puno na to? Alam to ni sir. Anong tawag sa sampalok na to? Hindi siya palok yan. Ano to? Prosopis. Di ba sabi ni sa inyo? Prosopis. Prosopis. Sa atin marami rin yan tawag na kandurong. Mapait pala to? Tinikman ko, kala ko sampalok. Sampalok. So, prosopis, mga kayabang. So, ayan, sige. Minsan, mekos-mekos mo na yan. Ayan mga kayabang. Tinamad na rin sir maglakad. So ayan mga kayabang, tingnan nyo yung kumbaga yung pinaka-finished product ng pagtatanim. Ayan mga kayabang. Aywa. Yan na yung ginagawa mga kayabang. Aywa. Ano? Yes. Si boss. Aywa. Big boss. Big boss. Big mudir. Yeah. Ayun o. Dinidilagan niya na. Di ba isap? Aywa. So ayun mga kayabang o. So yung buhangin kanina na hinahalo, nailagay na nila dito. Diyan sa gilid ng olive tree. No? So ayan ang mga kayabang. Ayan. Tapos itong dump truck na to, no? Water truck. Ayan, binibiligan na. So ayan, nakapwesto na. Ganyan na yung magiging itsura ng halaman na olive tree. Hello? Teke! So ayun mga kayabang. From India, Kerala. Oh, Kerala! Meron ng China he. How are you? Good. Teke! Sab teke ha? Ayun mga kayabang. Shower! Oh, Mapi sabon, aywa! Aywa, shower mga kayabang. Dinidiligan niya. Aywa, very nice. So ito yung pangatlo mga kayabang. So yung una, pangalawa. Hello? Yung una, pangalawa is all done, all finished. Ito na yung pangatlo. And ayan yung pang-apat, no? Punta tayo sa kabilang chalet. Ayan mga kayabang. Yung shoutout kay Sir Franklin, no? Yan yung gawa ni Sir Franklin yung building dito, tapos yung kay Sir Omar naman yung view, no? Napakaganda mga kayabang. Wow. Mungkin na sila na. Wala yan ang shoe father. Ada makanan. Wow. So ayun mga kayabang. Grabe. Dito ko yata nakita yung yung pati tubo at kamote mga kayabang. Ayun o. Ayun yung bahay mga kayabang. Yung beach house. Pakita namin sa inyo mga kayabang. Wow. Bougainvillea oh. Entrance pa lang yun oh. Wow. So nakita nyo yung under construction mga kayabang. Ganon siya hindi pa tapos. Pero tingnan nyo naman no. Ito naman ang tapos na. Ito tapos na. So ganyan na magiging itsura. Hindi man ganong katulad, pero malapit sa ganitong itsura. Oh. Wow. Oh, fire! Yan ang mga kayabang. Yan o. Ramesh, Excuse me. uwiwad dito Rab sa akin ka? Ayan o. So yung labas mga kayabang na nakita nyo under construction doon, pwede maging ganito o mas higit pa. Okay. Kaganda. Uwi diyan eh. Grabe no. Grabe. Okay. Alright. So balik tayo doon. Thank you. Mga kayabang. Ah, See you. Babaksin na kami.
Pauwi na kami na sa Romar. Going home. Going home. Finish na yung apat na olive tree na nagkakahalaga ng almost siguro mga 40,000 dinar, no? Nagkakahalaga ng milyon-milyon sa Pinas, isang puno lang ng olive tree. No sir, tama ba? Oh. Grabe yung presyo, no? So ayun, actual natin nakita at nakuha na natin ng video yung trabaho ni Sir Omar kapag nagtatanim ng olive tree, no? Doon sa kanyang isa sa mga project dito sa bansang Kuwait. So ayun mga kayabang, subscribe kayo, abangan nyo pa, meron pa kaming pupuntahan na ibang mga project ni Sir Omar, yung mga unfinished and finished already, tsaka yung mga natapos na talaga na napakaganda, no? Maybe tomorrow, basta sa next vlog natin mga kayabang. No sir? Oo ba? Habol natin yun mga kayabang. Habang may pagkakataon. Habang may pagkakataon. Tama. So ayun mga kayabang, don't forget to like and subscribe, and huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang pinagkaiba nun sir? Wala no? Wala. Yun Wala. din. Yun din yun. din. Diba? English, Tagalog. Tagalog, English. So ayun mga kayabang, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Ayan, dahil Ramadan pa dito habang sumasabog sa paligid. Boom, boom, boom. Traffic. No? Baka may bumagsak dito ah. Yes. Traffic eh, oh. May police. Diba? So ayun mga kayabang, Ramadan, and then this year, no? 2026, Iran versus Israel and USA. Nandito kami sa gitna. Dito kami sa gitna, no? Support lang kami sa inyo, bawat isa. Basta di kami dami dyan, ha? Yun lang. Wala lang pindutan ng red button. No, sir? Gunawan na yun. O, gunawan na yun. So, ayun mga kayabang. Thank you very much. Ikaw, sir, ano masabi mo? Wala. Wala lang. Concentrate lang ako dito Ayan. sa kalsada at matraffic na yun. Tsaka may bantay. Police. So, as always mga kayabang, lagi tandaan, ako si Alfred Sang, mayabang na OFW dito sa Bitang Silangan. Wala akong ipon pero alright. Boss Mike, See you Mahoy, next vlog. linya ko to. Listen, ito ang buhay na kinagisnan ko. Kung ayaw mo, dito pwes pakilang ko. Dahil ito ang minahan ko at sinapuso.